Itong confession ay ginagawa, so sabi ko nga, nasa sa inyo kung susundin nyo yung pattern na ito. Okay? Sa akin, may mga part na hindi ko sinusunod. Okay? Kasi nasa sa inyo naman yan. Okay? Yung pattern, yung prayer, will na pinakita kanina, hindi yan yung nag-iisang pattern lang pagka kayo nagpe-pray. Okay? So, ano naman ang mahalaga sa panalangin ay nananalangin tayo in the Spirit. Okay? And kinakailangan natin ng confession dahil hindi tayo makakapag-proceed sa prayer kapag merong unconfessed sin. Okay? At dun sa Ephesians chapter 6, binanggit doon, tingnan nyo sa Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6, verse number 18. Anong sabi dyan? Praying always with all prayer and supplication. Ano yung next 3 words? In the Spirit. We cannot pray in the Spirit if there is sin sa ating life. Naunawaan yun? Hindi tayo makakapag-pray in the Spirit, hindi tayo matutulungan ng Holy Spirit sa ating prayer kung ano yung ipagpe-pray natin at kung paano tayo magpe-pray kapag meron tayong mga kasalanan na hindi pa natin kino-confess sa Panginoon. Kaya mahalaga itong confession. Titignan natin ngayong gabi kung ano ba yung larawan nitong confession. Ano yung kahalagahan ng confession at paano ba natin gagawin itong confession during this time of confessing sa Panginoon. So, sa punto na ito, dinideal dito yung ating personal sin. Okay? So, sino dito, ngayong araw na to, hindi ka nagkasala? Huwag mo nang taas yung kamay mo. Okay? Okay? Meron ba dito na hindi ka nagkasala ngayong araw na to? Okay? Pwede tayong magkasala sa isip, pwede tayong magkasala sa ating mga salita, pwede tayong magkasala sa ating mga gawa. At sinabi nga dun sa salita ng Diyos, therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. So pag may mga bagay tayo na alam nating tamang gawin, pero binaliwala natin, hindi natin ginawa, that is sin. At kapag tayo ay nagkaroon ng awareness during this time of confession, kinakailangan aware tayo Okay? Doon sa mga bagay na nangyari. Okay? Sabihin na natin, sa last 24 hours ng buhay mo, kailangan alalahanin Kaya nga merong prayer doon sa Psalms na sinasabi ng psalmist doon, search me, O God, and know my heart, try me and know my thoughts. Okay? So, sabi dito, if an awareness of our past failures causes us to feel unworthy and results in our not praying, then the enemy has won the victory in our lives. So mga kapatid, na-realize mo yung mga failures natin. Meron tayong na-commit na sin. We feel unworthy. Sino ba yung nagpaparamdam sa atin yan? Of course, hindi ang Panginoon, hindi ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, kino-convict tayo. Pero yung kaaway, sasabihin niya, gumawa ka ng kasalanan. Hindi ka, unworthy ka. Okay? Pero ang Panginoon, nais niya na magbalik tayo, kaya nga merong confession. Okay? Pero kung yung mga kasalanan na yan, yung mga shortcomings na yan, yung sin na yan, ang maghahadlang sa iyo para mag-pray, then, talo na. Okay? Nakikinig pa ba kayo? Talo na talaga tayo. Okay? The devil has won sa atin. Pero mga kapatid, ayaw ng Panginoon na magtagumpay ang kaaway sa atin. Kasi nga, katulad nung sa youth camp natin, di ba? Gusto ng Panginoon, overcomers. Okay? Hindi lang mga young people dapat yung overcomers. Dapat lahat ng mananampalataya, overcomers.
So, kailangan maniwala tayo sa mga pangako ng Diyos patungkol dito sa magagawa nating kasalanan sa ating buhay. Okay? At para maging malinaw, okay, kapag ang isang Kristiyano nagkasala, hindi nawawala yung kaligtasan. Naunawaan nyo? Ano nawawala? Ano nawawala? Yung joy ng salvation. Not salvation. Naunawaan? Okay? So, ang Diyos, meron siyang binigay sa ating kaparaanan how to deal with sin sa ating buhay. Okay? And confession has an important part pagdating dun sa tinatawag na repentance. Anong sabi dun sa 1 John chapter 1 verse 9? 1 John chapter 1 verse 9. Buksan niyo yung mga Bibles niyo sa 1 John chapter 1 verse number 9. Ang sabi diyan, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, merong promise ang Panginoon dyan. If we confess our sins, He is faithful. Tapat ang Diyos. He is just. Gagawin ng Diyos ang tama. At papatawarin niya tayo. Yan yung promise ng Diyos. And to cleanse us from all unrighteousness. Lilinisin sa lahat ng karumihan. At yan yung promise ng Diyos sa atin. But, kailangan nakita natin, we must confess our sin to God. Now, ano bang ibig sabihin nitong word na confess? Okay? Ito ba yung pupunta ka doon sa confession box? Okay? May tao doon sa kabila, merong, ano yung tawag doon? May ratan? Ratan ba? Okay? Tapos sasabihin mo, Father, I have sinned. Tapos sasagot yun nandun sa kabila, anong kasalanan mo, anak? Diba? O sige, magdasal ka lang nito. Hindi yun confession. Ang confession, direkta sa ating Diyos Ama. Okay? Direkta. We must confess our sins to God. At anong ibig sabihin nito? Doon tayo sa letter A, the definition of confession. Nakalagay dyan sa inyong handout. To confess means to agree with God concerning sin. Okay? Yun yung blank. To agree. Sumasang-ayon ka sa Diyos na kasalanan yung naisip mo na ito. Kasalanan itong ginawa mo na ito. Kasalanan itong sinabi mo na ito. Okay? So, it means agreeing with God. Sumasang-ayon ka. And number 2, nakalagay dyan, it also means to admit our guilt before Him. Alam na ng Diyos na gumawa tayo ng kasalanan. Hindi tayo nagko-confess para malaman ng Diyos. No, alam niya na nagkasala tayo. Okay? Pero itong confession, ito yung paraan para umamin tayo sa Panginoon sa mga pagkakasala na ating nagawa, nasabi o naisip. O may mga bagay tayong nineglect sa ating buhay. So, sa confession na ito, yung focus natin ay, okay, tignan nyo yung pattern ha, okay, praising God, nakafocus tayo sa kung sino ang Diyos at kung ano ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. And then, during that silent waiting period, ang focus pa rin natin ang God. Yung love niya sa atin. But pagdating dito sa confession, ang focus na natin, okay, kapag tama yung focus natin sa Diyos, pag tumingin na tayo sa ating sarili, hindi tayo magiging biased. Hindi natin gagawin na pagtatakpan natin. Because sabi nga nung psalmist, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. So hindi papakinggan ng Panginoon yung panalangin natin. So, yung ating focus dito, yun. Okay? Yung spotlight ba? Okay? Itututok natin sa ating buhay. Ang isipin natin ngayon, ano ba yung mga pagkakasala na nagawa ko na dapat i-confess ko sa Panginoon? Kaya nga, yung psalmist, doon sa Psalm 139, binanggit niya, search me, O God. Okay? Ang Panginoon ang siyang magpapakita sa atin. O ito,
Mali itong ginawa mo, kasalanan ito. Kasalanan yung sinabi mo, kasalanan yung inisip mo. O, nagkasala dito. Okay? At kinakailangan maging honest tayo dito sa confession na ito. Okay? So yung prayer life natin, mga kapatid, okay? It will never rise above our personal life in Jesus Christ. Okay? So, malaking bahagi yung confession pagdating sa ating lakad kasama ng Panginoon. Dahil yung confession, part yan ng ating prayer life. Psalm 66:18. Psalm 66:18. Ano sabi diyan? If I regard iniquity in my heart. Okay? Kung itatago natin, kung iisipin natin, maliit lang naman yan eh. No. If we regard iniquity in our hearts, the Lord will not hear our prayers. Letter B. Okay? So nakita natin, naunawaan niyo ba kung anong ibig sabihin ng confession? Okay? Letter B. Confession opens the way for spiritual surgery. Alam niyo ba yung word na surgery o operahan? Okay? Kapag merong sakit yung tao, okay? Pag halimbawa pumutok yung appendix, anong kailangan gawin? Hilot lang ba? Hindi kakayanin ng hilot yan. Okay? Kailangan operahan. Kailangan alisin. Di ba? May operation na gagawin. Bakit? Kapag hindi inoperahan, kakalat yung infeksyon. Maapektuhan yung katawan. Okay? Number 1, makikita natin dito, spiritual surgery to. During time of confession, hindi naman ito pinapagawa ng Diyos sa atin para mahirapan tayo. But, pagdating dito sa confession, okay, masasaktan tayo eh. Bakit? Dahil, i-admit natin, sino dito hirap umamin pag may pagkakamali? Umamin na. Di ba? Isa lang ang umamin. Isa lang. Sino? Ulitin natin. Sino dito ang hirap umamin pag siya ay may mali? Nadagdagan. Okay? Mahirap. Hindi ba? Lalo na sa mag-asawa, di ba? Pag mali yung isa, hindi. Ikaw yung mali. Hindi, ikaw yung mali. Okay? Merong mag-asawa, nag-away sila, no? Nag-away sila. Nagtalo sila. Kung sino yung mali. Ano nangyari? Wala. Parehas silang talo. Okay? Nagpataasan ng pride. Mga kapatid, sabi dyan, there can be no healing within until there is confession without. Okay? Yun nakalagay dyan. There can be no healing within until there is no confession without. Okay? Kapag pumunta ka sa doktor, at sabi ng doktor, chinek up ka, ito yung sakit mo. Tapos ang sasabihin mo, hindi dok, hindi ko sakit yan. Kailangan aminin mo eh. Yung karamdaman mo. At tutulungan ka ng doktor. Pero kung sasabihin mo, hindi, wala akong sakit. Pero malala na pala yung sakit mo. Ikaw yung magsasuffer. Naunawaan nyo? So, it is a spiritual surgery. Masakit ito. Matatamaan yung pride, matatamaan yung ego. But, ipagpapalit ba natin yung pride natin dun sa opportunity na makalapit tayo sa Panginoon, pakinggan ng Panginoon yung ating prayers, tanggapin niya yung mga thanksgivings natin, at sagutin yung ating supplications and yung ating mga intercession. Okay? So, kinakailangan merong surgery. And ito yung ginagawa ng confession. Okay? Walang surgery na hindi masakit. Diba? Although yung ibang mga surgery, merong anesthesia, pero mararamdaman mo later on yung sakit.
Okay? Naranasan ko nung inoperahan ako sa mata. Ha? Inoperahan ako sa mata eh. Okay? Doon sa East Avenue Medical Center. Parang 2 oras yata nakaganyan yung mata ko. Meron silang pang ganun ng mata. Luwa eh. Parang si Boss Atan. Ha? Kilala niyo yun? Diba? Ganun, yung mata ko. Inoperahan ako, tinahi. Yung aking mata. Okay? Nararamdaman ko. Although may anesthesia, pero nararamdaman ko eh. Yung sinulid. Okay? Ganyan yung confession. Huh? Inaayos yung ating buhay. Spiritual. So, anong sabi dun sa Psalm 139 verses 23 to 24? Psalm 139 verses 23 to 24. Search me, O God. Yan, kapag nag-pray, pwede nyong i-incorporate itong psalm na ito, maging personal prayer mo during time of confession. Lord, search niyo po yung aking heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Before tayo mag-pray sa Panginoon na baguhin yung ating circumstances, first of all, we should pray para baguhin ng Diyos yung ating character. Yun yung blanco dyan. Before we pray for God to change our circumstances, we should pray for Him to change our character. Okay? Maayos muna yung ating puso. Nakasunod pa kayo? Bago yung circumstances natin. Okay? Kaya nga, ino-open up natin ang ating buhay dyan eh. Lord, pakita niyo po sa akin. At kapag pinakita ng Panginoon, be ready to admit. Be ready to confess. At wag na nating i-justify. Letter C, the necessity of confession. Bakit mahalaga ang confession? So makikita natin dito, it is not optional for God's people. Why? Bakit hindi optional ito? Because in Isaiah chapter 59 verse 2, the verse says this, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you that He will not hear. Okay? Pag naligtas na tayo, yes, hindi mawawala yung relationship natin sa Panginoon, but ano yung nawawala? Yung fellowship natin sa Panginoon. At makikita natin dito sa verse na ito that our iniquities, even yung mga sin sa isipan lang natin, okay? Sa isip lang naman yung kasalanan na yun eh. Kahit na. Okay? Whether that is an iniquity, it is a transgression, it is a sin, nagkasala ka sa salita, sa isip, o sa gawa, our iniquities have separated us. Ano ibig sabihin yan? Nawawala yung fellowship natin sa Panginoon. Okay? At ang Panginoon, hindi niya papakinggan yung mga panalangin natin. And ang first step para tayo makabalik sa Panginoon is repentance. And dito sa repentance, mahalaga yung confession. Before tayo mag-turn away, okay? Bago tayo tumalikod, ano ba yung repentance? A change of mind. Bago ma-change yung ating mind, okay? Before tayo mag-turn sa sin, ano yun? Aminin muna natin na yung ginawa natin, sinabi o inisip natin ay kasalanan. Alam niyo ba, si Pharaoh dun sa Exodus chapter 8, si Pharaoh, nung nag-pray siya na paalisin yung mga palaka. Isipin nyo, may mga palaka sa buhay natin na dapat mapaalis. Okay? Sino dito takot sa palaka? Okay? So, sabi dito sa Exodus 8:8, then Pharaoh called for Moses and Aaron and said, may request siya, entreat the Lord. Sabi niya, pakiusapan niyo ang Diyos that He may take away the frogs from me and from my people, and I will let the people go that they may do sacrifice unto the Lord. Dito sa request ni Pharaoh, walang confession. Hindi niya sinabi na nagkasala siya kasi nagsinungaling siya kay Moses tsaka kay Aaron eh. Sabi niya, sige papayagan ko na Israel, pero binawi niya. So pinadala yung mga frogs.
So walang confession. Sabi lang niya, alisin. Sabihin mo sa Diyos mo, paalisin niya yung mga palaka. Pero walang confession. At kapag sa buhay natin walang confession sa ating prayers, yung prayers natin incomplete. And yung prayer na yan is abomination sa Panginoon. Kaya mahalaga yung confession. When we pray, okay, huwag tayong dumirekta agad sa mga pangangailangan natin. Okay? First, we must praise God. We must wait upon God. But most importantly, we must confess our sins sa Panginoon. Letter D. At ito na yung last. Okay? Last na. Kaya, malapit na tayong matapos. Ano oras ba? 7:48. Letter D. The how-to of confession. So, paano natin gagawin ang confession? At dito sa Psalm 51, buksan niyo yung Bibles niyo sa Psalm 51, dito natin makikita yung paraan kung paano tayo magko-confess sa Panginoon. Okay? Itong Psalm 51 ay isinulat ni David nung siya, pagkatapos siyang i-rebuke ni Prophet Nathan dun sa kanyang ginawang kasalanan. Ano bang kasalanan ni David? Nag-commit siya ng adultery, nag-commit siya ng murder, at itinago niya yan ng matagal na panahon. Buwan ang inabot. Tinago niya. Pero nung kinonfronta na siya ni Nathan, anong yung naging response ni David? Hindi niya ginastify. Nag-confess siya sa Panginoon. So, dito sa Psalm 51, verse number 1, ano yung panimula ng prayer ni David dito? Have mercy upon me, O God. According to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. So, may prayer siya dito. Hindi na natin babasahin yung ibang mga verse. Meron lang tayong selected verses na babasahin. But, pag nag-confess tayo sa Panginoon, okay, merong pagpapakumbaba. Okay? Kaya doon sa verse number 3, sabi niya, for I acknowledge my transgressions. Kailangan, i-acknowledge natin yan. Okay? I-acknowledge natin, i-confess natin. Now, anong sabi doon sa verse number 10? Punta tayo doon sa verse number 10. At ito yung prayer for confession. Okay? Number 1, makita natin dito, sabi dito, create in me a clean heart, O God. Okay? This is a cry for divine holiness. Okay? Kailangan maunawaan natin dito na hindi tayo ang maglilinis. Kailangan maunawaan natin na itong paglilinis, yung kapatawaran sa kasalanan ay sinong gumagawa? Ang Panginoon. Nagmumula sa Diyos ang forgiveness. Okay? Siya nagpapatawad sa atin. At sabi dyan, create in me a clean heart, O God. We must ask God to show us, ipakita sa atin ng Panginoon kung ano yung kinakailangang i-confess natin at ano yung kailangang malinis sa ating mga buhay. Hindi natin ito kaya. Naunawaan po ba natin? We cannot cleanse ourselves. And number 2, ito, ask God for a new attitude. Okay? Anong sabi nun sa 10b? Psalm 51, 10b. And renew a right spirit within me. So yung unang section dyan, create in me a clean heart, O God, yan yung right relationship with God. But yung susunod dito, and renew a right spirit within me, may kinalaman ito sa right relationship sa ibang mga tao. Kaya nga doon sa Matthew, okay, punta kayo doon sa Matthew chapter 6. Matthew chapter 6. Matthew chapter 6. Verse number 12. Anong sabi dyan? And forgive us our debts as we forgive our debtors. So, hindi lang yung right relationship with God ang ating nais na mangyari, but meron ding
pag-renew ng right spirit. Okay? Magkaroon ng right relationship sa iba. Okay? Kaya nga, di ba? Sabi ng Panginoon, mayroong parable doon sa Matthew. Matthew chapter 17. Nung Sunday after doon, nabasa natin ito eh. Naalala niyo ba yung Matthew chapter 17? Naalala niyo yun? Andiyan pa ba kayo? Nisip niyo na ata yung sports quiz eh. Okay? Okay? Doon sa Matthew chapter 7, tama ba? 17? Or 18. Matthew chapter 18. Okay? Doon sa Matthew chapter 18, verses 21 to 35, meron dong servant yung king. Yung servant na ito, ang laki ng utang niya. Okay? Ang utang niya, 10,000 talents. Sa panahon natin ngayon, ang utang niya ay nagkakahalaga ng 10 billion. Laki ano? Laki. Malaki ba yun? 10 billion? Nagmakaawa yung servant. Pinatawad siya nung king. Pero paglabas ng servant, nakita niya yung fellow servant niya, may utang sa kanya. Ang utang nung kasamahan niya, 10,000 pesos. Ano mas malaki? 10,000 pesos or 10 billion pesos? Okay? Pag pera talaga, ano? Ha? Mas malaki yung 10 billion. Pinatawad siya nung king. Pero alam nyo, itong servant na ito, itong unforgiving servant na ito, sabi niya, bayaran mo ko. Bayaran mo yung 10,000 na utang mo sa akin. Nagmakaawa din yung kasamahan niya. Sabi niya, maawa ka, babayaran din kita. Pero hindi siya naawa. Kwinelyuhan niya. Tapos, pinakulong niya. Oh. Ito'y pagpapakita. Ano nangyari dun sa servant? Nung nalaman nung king yon, kinulong siya. Binenta lahat ng ari-arian niya, lahat ng meron siya para mabayaran niya yung utang niya. Yan ay larawan ng mga tao na hindi nagpapatawad sa kapwa nila. Isipin nyo, pinatawad tayo ng Panginoon sa kasalanan natin. Dapat tayo marunong din magpatawad sa iba. Alam niyo ba, ang bitterness, yung resentment, yan ang dahilan kung bakit maraming prayers ang hindi sinasagot ng Panginoon. Pero may solution dyan. Confession. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Nung merong isang kwento patungkol sa pagpe-paint ni Leonardo da Vinci nung The Last Supper. Okay? So, itong si Leonardo da Vinci, yung mukha na ginamit niya para kay Judas ay yung mukha nung mortal niyang kaaway. Okay? So, hindi siya makatulog. Okay? The night following nung day na idodrawing niya na, ay ipipaint niya na yung face ni Jesus, hindi siya makatulog. At nung following day, nung dinodrawing niya na, nagulat siya na blurred yung muka. Kinagabihan, hindi pa rin siya makatulog hanggang na-realize niya na papalitan ko yung muka ni Judas. Hindi na yung muka ng mortal kong kaawa. Pinalitan niya. At alam nyo, nung pinalitan niya yung mukha ni Judas, hindi na yung mortal niyang kaaway, nakita niya clearly yung face ni Jesus. Hindi ko alam kung gaano katotoo itong kwento na ito, pero mga kapatid, kung hindi tayo matututong magpatawad sa iba, then paano din tayo patatawarin ng Panginoon? Okay? At yung pangatlo dito ay ito. So una, we need to have that divine holiness. Ang Panginoon, siya ang maglilinis sa atin. Siya ang magfo-forgive sa atin. Number two, we must have that divine attitude.
the right attitude, a new attitude, a Christ-like attitude. Tama yung ating relationship sa Diyos, tama ang relationship natin sa kapwa natin. And number 3, we are to ask for God's guidance. Okay? We are to ask for God's guidance. Anong sabi dun sa verse 11? Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. So hindi naman aalisin ng Panginoon sa mga ligtas ang Holy Spirit. Hindi nawawala ang Holy Spirit. But alam niyo mga kapatid, kapag may kasalanan sa buhay natin, okay, ang Holy Spirit, pag nag-grieve siya, pag siya'y na-quench, hindi niya tayo matutulungan sa pagpipray. Dahil, tignan niyo sa John chapter 14. John chapter 14. Okay, verse 16 and 17. Anong sabi dito? And I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, the Holy Spirit, that He may abide with you forever, even the Spirit of truth. Okay? Nakita niyo yan? Whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him, but ye know Him, for He dwelleth with you, and shall be in you. Okay? So ang Holy Spirit, ibinigay sa atin, He is abiding with us. Sabi dyan, forever. He is the Spirit of truth. He will, sabi ng Panginoon, He will teach you all things. At yung itong series natin na ito, di ba? Lord, teach us to pray. Of course, ang Panginoon, mula sa Kanyang salita, tinuturuan niya tayo kung paano mag-pray from Scripture. But the Holy Spirit also teaches us to pray. The Holy Spirit will teach us what to pray for and how to pray. But kung merong unconfessed sin, hindi tayo mag-guide ng Holy Spirit sa prayer natin. Kaya nga mahalaga mga kapatid, ma-recognize natin, i-confess natin yung need natin sa presensya ng Panginoon araw-araw ng buhay natin. Okay? Sabi ko nga sa inyo, hindi aalisin ng Holy Spirit sa atin. But, without the help of the Holy Spirit, yung mga magagawa natin, walang kabuluhan. We cannot accomplish anything significant without the help of the Holy Spirit. We cannot pray with significance kung wala ang tulong ng Holy Spirit. Kaya mga kapatid, mahalaga yung cleansing. Mahalaga yung confession. At during confession, dito nangyayari yung cleansing sa ating buhay. Doon sa 2 Chronicles 29:16, buksan niyo yung Bibles niyo sa 2 Chronicles 29:16. Sa iba't ibang bahagi ng kasaysayan, yung temple ng Diyos ay kinakailangang linisin. Okay? Doon sa yung temple doon sa Jerusalem. At sa isang pagkakataon sa 2 Chronicles 29:16, binanggit ito. And the priests went into the inner part of the house of the Lord to cleanse it, and brought out all the uncleanness that they found in the temple of the Lord into the court of the house of the Lord. And the Levites took it to carry it out abroad into the brook Kidron. Tinapon nila kung saan dapat itapon. Okay? So that is the temple doon sa Jerusalem. Pero sa panahon na ito mga kapatid, okay, ang Diyos hindi siya nagdidwell sa temple na gawa sa bato. Okay? He is indwelling in us. Ano yung sabi sa 1 Corinthians 6 verse 19? What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Our body, kapag naligtas ka na, this body is the temple of God. And daily, we must do this confession, this cleansing, so that the Holy Spirit can guide us into all truth.
The Holy Spirit could empower us. Mabigyan niya tayo ng lakas, ng kakayahan para magawa natin ang pinapagawa ng Panginoon sa atin. Kaya nga ang confession, mahalaga ito sa ating private personal prayer. Dahil ito ang tutulong sa atin para ma-cleanse yung temple. Ma-cleanse yung ating buhay. Kaya nga, ang prayer natin, hindi lang, Lord, teach me to praise. Hindi lang, Lord, teach me to wait. Kundi, Lord, teach me to confess.